CPAR on tissue cultured lakatan plus vegetables under coconut-based farming systems sa lalawigan ng Laguna. Ito kabayan ay proyektong may layuning mabigyang karagdagang kita ang mga magsasaka, malaki man o maliit, at tuloy mapakinabangan ang lupang pinagtatamnan ng niyog, ang pagsasalit ng mga halamang gulay at puno ng saging ay napatunayang makatutulong sa kabuhayan ng mga magsasaka at mga nagtatanim ng niyog. Sa mga tanimang tinungo ng ating alamin, namalas po namin ang malaking pakinabang na makukuha sa nasabing proyekto, lalo't higit kung ang isasalit sa taniman ay mga puno ng saging na sa loob lamang ng isang taon ay may bigay ng kita sa mga nagtatanim. Ang CPAR or CPAR ay Community-Based Participatory Action Research kung saan ito ay pinunduhan ng Bureau of Agricultural Research at ito ay isinasagawa ng Department of Agriculture Region 4A, Lipa Agricultural Experiment Station. Ito ay nakapokus ngayon sa tissue cultured lakatan kung saan ating ipinatatanim sa mga magsasaka sa Magdalena, Pagsanghan at sa Mahayhay. Sa dinami-rami po ng mga saging, meron tayong Cavendish, meron tayong Latundan, may Saba. Bakit pinili po ninyo ang lakatan? Sapagkat kami po ay nagkaroon ng pag-aaral bago isagawa ang proyektong ito, yung tinatawag na Participatory Rural Appraisal, at nakita sa pag-aaral na ito na nangangailangan na mag-introduce ng mga crops katulad ng tissue cultured lakatan na akma sa lugar na ito at pag-aaralan kung ito ay maaari magpataas ng income ng mga magsasaka. At ang tissue cultured lakatan ay mataas din ng ani at hindi nangangailangan ng maraming inputs. Ibig sabihin nito, yung sa saging po, sa lakatan, kikita po. Halimbawa, let's go back to the Mahayhay area. Yung ating po mga malilit na magsasaka, kikita ba sila? Magkakaroon ba ng additional income? Magkakaroon po ng additional income sapagkat maaari pong itanim ang tissue cultured lakatan sa pagitan ng mga niyog at pwede rin po itong salitan ng mga gulay. At bakit po napasok dito ang BAR para po sa suporta? Sapagkat ang Bureau of Agricultural Research po ay nagpopondo ng mga ganitong pananaliksik kung saan ang layunin ay ang mga komunidad ay nagpa-participate sa pagsasagawa ng mga proyekto na sila mismo yung kaakibat at alam nila ang mga teknolohiya na ini-introduce ng mga researchers. Ano pong nauna rito? Yung pong pagsilip ng BAR o yung pagsisiyasat po ninyo kung anong maganda sa ating agricultural sector? Ang nauna po nito ay pagsisiyasat sa barangay kasama po ang atin pong mga taong bayan upang malaman natin kung ano ang pangangailangan sa kanilang lugar, ano ang mga dapat itanim at akma doon sa kondisyon sa kanila. So, pagkatapos po namin mapag-alaman na kailangan nila ng ganitong proyekto, kami po ay gumawa ng project proposal at ito po ay isinubmit namin sa BAR at kanila pong i-evaluate at saka po nila pinunduhan. Okay, at naponduhan ng BAR yung pong mga lugar na Mahayhay at saka yung dinalaw natin San Isidro, no? Pagkatapos nandito po tayo sa bayan po ng Pagsanhan para malaman natin kung ano po ang mga reaksyon ng ating mga farmer cooperator. Si Mr. Dulay. Mr. Dulay, ano po ang nakita po ninyo sa proyektong ito? Maganda naman po siya pagkakitaan. Yung lakatan po. Pero ang lugar po ninyo medyo talagang ayos na. Sa palagay po ba ninyo, kinakailangan pa ninyo ang ganitong klaseng proyekto? Makakadagdag po ng kita. Kasi wala naman pong ibang main income dito talaga sa lugar na to eh. O hindi sa prutas lang din po eh. What do you intend to do, Mr. Dulay? Ito po, pararamihin po ninyo, kagaya po ng suwestyon ng ating mga kasama from the DA. Napadami ko na po yan eh. Oo, dumami na po eh. Dati po, nag-start lang yan ng 40. Mga 120 na po ngayon yan eh. And you have started commercializing the project po? Opo, madami pong bumibili sa labas. Wala pong problema yan. Ang binibenta po ninyo, yung kanilang itinanim o yung inyong bunga po ng saging? Bunga po. Bunga po ng saging.
Yun po ang tinanim. Ay, binibenta. Opo, maganda bentahan. Okay. Esther, ano ang nakita mong isa pang reaksyon ng ating mga farmer cooperator dun sa San Isidro? Talagang willing po sila na padamihin kasi talaga daw po sila ay kumita. Umpisang-umpisa lang daw po ng pag-harvest ng lakatan, malaki na po nabebenta nila. Kaya ho, talagang willing sila na paramihin pa ho. Pero dun sa nakita natin, talaga bang ano yon, yung mga, sabi natin, yung mga maliliit na farmers yung nangangailangan ng ganitong klaseng proyekto? Maliliit pa nga po. Kaya nga ho, ang hinihingi nila ay pondo, budget nga po. Kasi yun ho talaga ang unang kulang namin sa munisipyo. Kasi po kami talagang deficit sa budget. Kaya ang pinano namin, nagre-request nga po kami sa atin sa DA para talagang madagdagan po ang pambigay namin sa farmer. At saka ako nadama, no, ha? Hinihingan ako ng pondo. Kaya mo, bibigyan natin sila ng yung bunga ng lakatan na bibiling ko. Okay, at dito naman si Christy. Christy, anong role mo rito? Teka muna, ano ka ha? Nasa provincial ka ha? Anong pinaka-role ng provincial? Ay, siyempre, ang Office of the Provincial Agriculture at being researcher din po, kami po muna ang kinokontak nila Ma'am Rosales, Ma'am Belet, para po i-disseminate naman ang ganito na proyekto dito sa Pagsanghan, sa Magdalena at sa Mahayhay. So sa pangunguna po ng Office of the Provincial Agriculture, tayo po yung nangunguna para po down to the lower level ay i-implementa ang ganitong proyekto. At kung sakasakali, nandito lang ito sa Pagsanhan, nasa Magdalena, Mahayhay, kaya ba ito sa buong probinsya ng Laguna? Yes sir po. So ang lahat nga po, ang District 3 and 4 ay gumagawa na po tayo ng proposal para po mai-adapt po naman ang ibang magsasaka ang ganitong gawain. At ito po ay napakita na nga po na ito ay kapakipakinabang sa ating mga magsasaka at ito po ay i-disseminate natin ang teknolohiya, package of technology ng lakatan. Okay. At dito sa Pagsanhan, ang kilalang-kilang well, aside from the river, yung tour, tourism natin dito, yung bang mga ganyang klaseng proyekto, akma pa rin para sa isang, sabi nga nila, tourist spot na area na kagaya ng Pagsanhan? Ay, naku, akma-akma pa ho rin po ho. Actually, tuhong aming project na to ay dito nagsimula sa Barangay Lambak. Ngayon, naiinggit yung ibang barangay. Kasi gusto nila may expansion agad kami sa ibang barangay. So, ginawa namin out sa 40 na 10 na aming mga operators, naging 60 na sila ngayon. So nagkaroon kami ng expansion sa dalawang barangays, Barangay Anibong and Barangay Dingin. Okay. Matanong ko kayo, sapagkat napag-usapan namin kanina, dito sa Pagsanhan, mayroong pumapasok na mga pest and diseases din, kagaya ng Banshee Top. Yan ba kontrolado ng ating mga dalubhasa rito sa Pagsanhan? Opo. Actually, regular kasi ang monitoring naman namin ginagawa. Ang LGU ng Pagsanghan, ang DA ng Pagsanghan, irregular ang monitoring namin sa aming mga cooperators. So, nabibigyan namin sila ng sapat na technology at yung kanilang mga problema sa pestes, sakit, nabibigyan namin ng tugon. And what about San Isidro? Nakita natin dito medyo talagang hirap sila sa mga pangangailangan. Kaya ba nilang at natutulungan ba ninyo na bakahin itong problemang ito kung sakasakali? Yun nga po ang isa naming nihingi sa munisipyo, nabigyan po nga ng aid. Panahingi kayo, no? Kasi yun po talaga po mahirap na, hindi nga Port District nga po kami. Kaya kumbaga may ang budget ay talaga pong medyo isang problema. Pero were they able to already multiply the number of suwi dun sa kanilang mga suckers kung tawagin, okay? Dati nga po ay 10, naging 40 to 50 na, And how many farmers are you willing to assist? Marami po nagkakagusto, kaya lang ay nanghihingi pa po kami sa kanya ng suckers. Pag mayroon na po, saka po namin may extend pa. Okay. Nagre-request pa po ako sa kanya kasi marami nga po. Bakit sa kanya? Sa kanya po muna dumadaan, saka siya po magdadala sa amin. Channel po, channel. The Office of the Provincial Agriculture, kung ito po naman ay felt need talaga ng mga munisipyo, iginagawa po namin yung ng proposal at nilalapit na po namin sa provincial government, katulad po ng aming governor. Sa governor, ito po ang ating proposal na ito ay ikauunlad ng ating mga magsasaka at a-approvean po naman. So kaya nga po sila ay ganyan po, channel from munisipyo, probinsya, then to the Department of Agriculture Region 4. So yun po yung sequence ng ating mga proyekto. So kaya nga po, lagi po akong nalapit sa Department of Agriculture. Of course, siyempre, sige, Director Vilma Di Maculangan. Thank you very much, ma'am.
Okay, dito sa ginagawa nating ito, kaya ba nating matugunan yung halimbawa sa Lakatan Mona, no? Kaya ba nating matugunan yung assistance na hinihingi sa pagtatanim, ha? At saka sa technology transfer ng mga taga Laguna na magtatanim ng lakatan? Kami naman po sa Department of Agriculture, sa LAES, kami po ay may laboratory doon kung saan kami ay nagpaparami ng mga tissue cultured lakatan. At ito ay aming ipinamamahagi sa mga magsasaka ng mga cooperators natin dito sa 3 munisipyo na kasali po sa proyekto. Kaakibat din po natin at kasama sa proyekto ay isang activity natin ay pagkoconduct ng mga trainings, mga seminars at lakbay-aral kung saan tinuturuan natin ang mga magsasaka ng mga teknolohiya para mas lalong maparami ang tissue cultured at mas lalong dumami ang kanilang kita galing dito sa halamang ito. Pero meron akong gustong itanong, bakit sa Lipa Experimental Station? Kasi nasa Batangas kayo, pero bakit dito nakakarating sa Laguna? Kasi po ang LAES ay nag-serve din po kami sa 5 probinsya ng Calabarzon. Ang LAES po ay Research Outreach Station ng STR kung saan ang 5 probinsya ng Calabarzon ay amin pong pinaglalagyan ng aming mga proyekto na naaakma sa bawat lugar. Saging kabayan, tissue cultured lakatan. Totoong pangkaraniwang saging, subalit nabigyang halaga sapagkat ito ay hango mula sa mga laboratorio ng mga dalubhasa. Sa tissue culture, daang libong magsasaka at mga taniman ng halaman ang mabibigyang pansin at pagpapahalaga at may alay pang makatulong sa pangkalahatang kabuhayan ng ating bansa. Sa ngayon kabayan, panimula pa lamang ang CPAR project na ito sa tissue cultured lakatan. Subalit sa hinaharap ay inaasahang tatanggapin ng maraming pamayanan, pangsakahan na siya namang layunin ng Bureau of Agricultural Research. Isang proyektong magbibigay din ng halaga sa isang produktong gamit ng buong daigdig. Saging kabayan, platano, plantain, banana, mula sa palatuntunang ating alamin.